narito na. Purihin natin siya. Yung mic. Diyos at sa lupang hinirang ay kapayapaan. Mayroong pagkakaisa ang lahat ng nilalang. Isang layunin, sinisigaw ng damdamin. Lahat ay sumasamba, nagpupuri sa Kanya. At sa lupang hinirang ay kapayapaan. Mayroong pagkakaisa ang lahat ng nilalang. Isang layunin, sinisigaw ng damdamin. Lahat ay sumasamba, nagpupuri sa Kanya. Purihin
Jesus. Sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid sa harapan ng labi ng aming kapatid na si Bernard de la Cruz Jr. upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob mo sa amin, gabay at kamatupad na dulot ng iyong pag-ibig sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at hinihiram. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyan na pansuob sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniyaan. Amen. Nagdiretso na po siya ng pananalo. Focus ang aming Diyos, dalangin ko, anak-anak, amuhang kong kaluluwan, ikaw yaong hangat. Parang tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mo sa santuaryo, ika'y mamasdan ko. Ang wagas na pag-ibig mo ay higit bakal sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pag-ukulan habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako'y nanalangin, kamay nakataas. Ay ganap na umaawit, papuring inaalay, laman ka ng isip at ngunit ako. Sa lilim ng iyong kaluluwa'y sa'yo nangahawak, pagkat ako kung tawag mo, naligtas ay natitiyak. Ang wagas sa pag-ibig mo ay higit bakal sa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pag-ukulan
Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpayang maipalagan ang iyong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amang Iskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa anuman. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami iharap sa mabigat na pagsubok. At ilayo mo po kami sa lahat ng pagsubok. Sapagkat sa iyo mo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito ay aming itinutulo sa iyong mahabang Espiritu, sa kadakilaan ng iyong wapong puso, sa Espiritu at sa katotohanan, Iskopus kalinis-linisan, ang kaluluwa ng aming kapatid na si Bernard de la Cruz Jr. Loobin mo po nawa ang Iskopus na ang kanyang kaluluwa ay magkamit ng lubos na kaluwalhatian sa iyong piling. Alang-alang sa pananampalataya ng kanyang mga mahal sa buhay na tumatawag din sa iyo kong bagong pangalan. Ano man po ang pagkakasala ng aming kapatid, ay aming inihihingi ng tawad sa iyo kong pagkadiyos upang kamtinya ang tunay na kapahingahan at kaluwalhatian sa iyong piling. Bigyan mo rin po, Ama, ng katatagan ang kanyang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa lupa. At nawa po ang Iskopus ay lubusan nilang maunawaan ang iyong ministeryo at ilaw, at gayon din ang pangyayaring ito sa buhay ng aming kapatid na si Bernard de la Cruz Jr. Ang lahat po ay aming samo at dalangin sa iyong pagkadiyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at katakilaan ng iyong banal na pangalan at banal na Espiritu, Iskopus kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang tayo ay naririto sa umagang ito upang ating itulog sa ating dakilang Diyos ang ating kapatid na Bernard de la Cruz Jr. At ang gawain ito, mga kapatid, ay isang tagubilin at isang pamaraan ng Espiritu Santo upang ang kanyang banal na pangalan sa huling panahong ito ay mahayag sa sangkatauhan. Ang pagpanaw o ang kamatayan, sabi ng Ebanghelyo, ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang kamatayan ay nangyayari dahil sa tao. Sa pagpapabaya, sarili, maaaring dahil sa kagawan ng ibang tao, kaya humahantong sa kamatayan. Ngunit ang Diyos, siya po'y nagbibigay ng buhay. Sumapit sa ating kapatid ang kanyang kamatayan, sapagkat ang sabi sa kasulatan, may kanya-kanyang panahon. May panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. Kailan isinilang ang ating kapatid na Bernard de la Cruz Jr.? February 7, 1999. At siya'y pumanaw ngayong buwan na ito.
At mga kapatid, huwag ninyong isipin na ito'y isang parusa ng Diyos sa kanya. Ang sabi sa Aklat ng Korinto, sabi ni Apostol Pablo, habang tayo'y nakatira pa sa tuldang ito na ating tinatahanan, tayo'y namimighati at dumaraing, hindi upang mawala ang ating katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang pandangit. Ang tahanan natin dito sa lupa ay ito pong katawang panlupa. Ang nakatira dito ay ang ating kaluluwa. Nasira ang tahanan ng kapatid na Bernard. Ngayon, dahil sa pananampalataya ng kanyang mga mahal sa buhay, sa pagtanggap nila sa pangalan ng Espiritu Santo, ay binibigyan ng pagkakataon ng ating kapatid na Bernard upang siya'y magkaroon ng kaluwalhatian. At kung loobin niya mang Iskoptus, yung isa pang tahanan na ipinangako ng Panginoong Yesus ay maaari din niyang tanggapin. Kaya ninyong basahin ko, mga kapatid, ang nakasulat sa Aklat ni Juan. Sa kabanatang 4, kabanatang 14, sa talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Ganito ang sinasabi, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Naihanda na po ng Panginoong Hesus yung mga silid sa tahanan ng ating Ama. Kaya't sa ikalawang pagkakataon ay bumalik na ang Panginoong Hesus. Hindi taglay ang kanyang dakilang kapangyarihan na makikita ng marami, kundi siya'y bumalik bilang Espiritu, walang buto, walang laman, upang matupad ang sinasabi sa kasulatan na sa wakas ng panahon ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. At yun po'y nangyayari sa ating panahon. Dumating si Jesus, hindi nataglay ang kanyang pangalang Jesus sa ngalan ng anak, kundi taglay na niya ang kanyang pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. At iyon po ang inyong mababasa dito sa larawan, Iskoptus. Siya po'y nagpapatawag hindi bilang Panginoon, kundi bilang ating Ama, upang ang sino mang tatanggap sa kanyang bagong pangalan at magtatagumpay ay isasama niya. Katulad ng sinasabi rito sa Aklat ng Juan, upang doon ay kamti ng isa pang tahanan. At ano yung tahanan iyon? Yun po yung katawang panlangit. Yan, katawang panlupa, mabubulok, ililibing. Ngunit yung katawang panlangit na ibibigay ni Amang Iskoptus sa sino mang tatanggap sa kanyang bagong pangalan at pagpapakasakit ay yung katawang panlangit, walang kamatayan, walang pagkabulok. Kaya nais ko itong maunawaan ninyo, mga kapatid, upang huwag kayong labis na mamighati. Masakit sa ating kalooban na ang isang mahal sa buhay ay kumana sapagkat hindi na natin makikita. Ngunit upang ang inyong damdamin ay maglubag at huwag kayong labis na mamighati, ay nais kong maunawaan ninyo na ang pupuntahan ng ating kapatid ay hindi sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus na ngayon ay si Amang Iskoptus. At mayroong makapagpapatotoo sa inyo kung paano niyang nakita ang kaluluwa ng ating kapatid nasa magandang kalagayan. Marahil yan ay naikwento na sa inyo ng inyong mahal sa buhay. Kaya upang mas lalo ninyong maunawaan, ahiyaan yung isalaysay ko, paano nagsimula ang misteryo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay mayroong tatlong misteryo. Yun po ang dahilan kung bakit sa kanyang mga larawan ay nakaganito ang kanyang daliri. Misteryo ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa misteryo ng Ama, ang kanyang pangalan sa panahon po ni Moises ay Jehovah. Hindi pa po tayo ta. Si Jehovah bilang Espiritu, nagkatawang tao sa ngalan ng Anak, at iyon ay ang ating Panginoong Hesus na ating tinatawag. Naipalaganap ang pangalan ni Hesus hanggang sa madala rito sa bansang Pilipinas ang kanyang pangalan, ngunit ipinagbawal ang Ebanghelyo. Bawal po magbasa ng Bible noong panahon iyon.
ng mga Kastila. Kaya tayo po'y tinuruan ng paturuan ng tao. Dahilan upang ang mga nananampalataya kay Jesus ay manatili sa kamatayan. Ang sabi ng Ebanghelyo, dumating siya sa daigdig ng mga patay. Yun ang sabi ng Espiritu Santo at pinapatotohanan ng Ebanghelyo. Sinong patay? Yung dinatnan ng Espiritu Santo noong February 1, 1966. Hindi po itong mga nakalipid. Ang kanyang dinatnan ng mga patay ay yung mga taong buhay, ngunit patay ang pananampalataya, sapagkat ang ginagawa ay hindi ayon sa aral at turo ni Kristo. Kaya tinapos ni Jesus ang second mystery at sinimulan ang third mystery sa ngalan na po ng Espiritu Santo. Nagpapakilala sa kanyang pangalang Scopus upang siya'y sambahin na sa Espiritu at sa katotohanan. Sa bansang Pilipinas po buwaba ang Espiritu ni Jesus sa ikalawang pagkakataon, hindi po doon sa gitnang silangan. Kung doon ay may lupang pangako, sa dulong silanganan, ang bansang Pilipinas, ito po ang lupang hinirang ng Diyos. Kaya po tayo ang lahing pinalugdan. At mapalad ang kapatid na Bernard, dahil sa pananampalataya ng kanyang kapatid, siya'y niluwalhati ni Amang Scopus. Iyon ang isa sa mga pagpapala na ibinibigay ni Amang Scopus sa mga tumanggap sa kanyang pangalan, na maaaring mahango sa kung saan man naroon ang kaluluwa ng mahal sa buhay na pumala. Kaya mapalad ang kapatid na Bernard. At magiging mapalad lalo siya kung ang tinanggap ng kanyang kapatid na si Sister Judy ay inyo rin matanggap. Sapagkat ang lubusang paluwalhatian ay pagkakaloob ng Ama sa inyong kapatid na si Bernard de la Cruz Jr. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag niyo pong isipin na ang Father Scopus New Catholic Temple ay katulad lamang ng ibang sekta. Ito po ay tinatag ng Espiritu Santo upang ipalaganap ang kanyang bagong pangalan at upang may pagkaloob ang paglilingkod sa tao, sa mamamayan. Lahat po ng aming serbisyo ay walang bayan. Kasal, binyag, basta sa patay, isa, wala pong bayan. Dahil ang aral ng Panginoong Jesus, yamang tumanggap kayo ng walang bayan, magbigay rin kayo ng walang kabayaran. Wala rin po kaming tithes or 10%, sapagkat iyon ay aral sa mga Israelita, hindi sa Kristiyano. Ang aral sa mga Kristiyano, magbigay kayo ayon sa pasya ng inyong puso. Kaya iyan ang matuwid ay pinangangaral ng Espiritu Santo. Ito po'y panahon na para sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan, ayon sa Juan 4:23-24. At ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay hindi po yung paghamak sa larawan. Dahil maraming nanghahamak sa larawan ng Panginoong Jesus. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, yung pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Tinanggap ninyo ang pangalan ni Jesus, mga kapatid. Kayo pong lahat ay Kristiyano na naririto. May Muslim po ba na naririto? Tayo lahat, Kristiyano. Tinanggap niyo ang pangalan ni Jesus. Yun po'y pagsamba sa ngalan ng anak. Ngayon, paano ang pagsamba sa ngalan ng Espiritu Santo? Kailangan tanggapin din natin ang pangalan ng Espiritu Santo bilang ating Ama, Scopus. Amang Scopus. Amang Scopus. Kaya, ito mga minamahal na kapatid, maiksing pagpapahayag para maunawaan ninyo. At gawabin niya Amang Scopus na magkaroon pa ng mga pagkakataon upang mas maunawaan ninyo ang tungkol sa kanyang ministeryo. At muli, ang sinisimbolo ng kanyang daliri, ang kanyang tatlong misteryo. Sa tatlong daliri, mga kapatid, alin dito ang pinakamahalaga? Tanungin ko kayo, mga kapatid. Ako na rin nasasagot, ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng ating daliri, ang ating hindalaki. Sa espiritual, ito'y sumisimbolo sa ngalan ng Ama Jehovah, sa ngalan ng Anak, Jesus, sa ngalan ng Espiritu Santo, Scopus, ang sinisimbolo ng ating hindalaki at ang daliri ng Panginoon. Natanggap mo si Jehovah, natanggap mo si Jesus. Ngunit dumating si Jehovah at si Jesus, bilang si Amang Scopus ngayon, hindi ninyo natanggap. Wala pong saysay at halaga ang inyong pagtanggap kay Jesus dahil sila'y iisang Diyos po lamang.
Nabalitaan niyo ang pangalang Jehova, hindi niyo napaniwalaan. Nabalitaan niyo ang pangalang Jesus, natanggap ninyo. Pero patay ang pananampalataya, sabi ni Amang Iskopos, sabi ng Espiritu Santo. Ngayon ay dumating si Jesus. Bilang siya si Amang Iskopos, inyong tinanggap, napakalaki ng inyong pag-asa sa buhay na walang hanggan, katawang panlangit. Ang pangalang Iskopos, yan po ay ginuhit sa pisngi ng langit sa pamamagitan ng ulap. June 24, 1967, 1983, 1986, at marami pang pinagpakitaan na mga patotoo. At sa kasulatan ay binabanggit din ang mga patotoo tungkol po sa bagong pangalan. Ngunit kung aking isasaysay sa inyo sa araw na ito, maiinip kayo. At alam ko na kayo ay makapuyat din. Kaya ang ating pong misa ay maiksi lamang. Kaya mga minamahal na kapatid, nawa sa maiksing ito ng pagpapahaya at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay inyo pong naunawaan ang pangalan ni Amang Iskopos, at kung ito inyong maunawaan, kayo mismo sa inyong mga bibig ang babanggit sa kanyang pangalan upang italangin ang kapatid na Bernard de la Cruz sa kanyang pangalan na Espiritu. Kaya kayo po lahat ay nanayahan kayo. Ilahat po ang mga kamay. Tayo po ay magdarasal ng credo. Ang credo ay sumasampalataya sa Tagalog. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, Credo in Jesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertiae resurrexit a mortuis, ascendit ad cielo, sedit ad exterram, Dei Patris omnipotentis, in deventuros, es judicare vivos et mortuos. Credo in Patrem Iskopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Purihin si Amang Iskopos, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Iwan mo na yung cellphone mo doon. Wala nang pagpapahinap. Ilagay niyo po muna sa inyong palad ang ostya at sabay-sabay po tayong susubo mamaya.
Yan na ang tinig. Ito na. Ito na. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay magkata, sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpera-peroso ito at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sa kadahilan ng hindi mo lubos
na naitatag ang iyong katawang laman bago sumapit ang kawakasan ng kasamaan dito sa lupa. Ikaw, kapatid na Bernard de la Cruz Jr., yamang sa alabo, doon ka nang galing, sa lupang alabo ay babalik ka rin. Iyong lilisanin daigdig ng tao at sa daigdig ng mga buhay na espiritu, ikaw ay luluklok. Sa kapangyarihan at kadakilaan ng iisang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ikaw, Bernard de la Cruz Jr., ay sumilong sa pakpak ni Amang Scopus na sa iyo ay aaruga, magmamahal at luluwalhati. Pagsapit ng katuparan at kaganapan. Patotoo sa kanyang pangakong binitawan na muli niyang bubuhayin ang mga nangamatay na tao na sa kanyang gintong turo, aral at gawa ay sumunod. Magkakamit ng gantimpalang buhay na walang hanggan, katawang panlangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. At dito rin sa lupa, sa bagong paraiso. Matapos pihisan ang daigdig, ang lahat ng mga hinirang at ihirangin ay makakapiling, laman sa laman, puso sa puso, tao sa tao sa iisang anyo. Si Amang Scopus ang siyang magtataguyod bilang Ama at Hari ng langit at lupa. Siya na.
bilang pasasalamat o message ninyo sa ating kapatid ay binibigay ko po ang microphone. Isang magandang umaga po para sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumama para i-attend yung kapatid ko sa pinakahuling araw niya. Mahirap po sa aming magkakapatid. Ang gabing to. Kasi po, si Bernard, si Mix, isa siya sa kapatid namin na madaling lapitan. Halos lahat kami magkakapatid nakadepende sa kanya kapag walang-wala kami. Isang mabait na kaibigan, mabait na kapatid, mabait na anak. Kaya sobrang hirap po para sa amin tanggapin ang nangyari sa kanya. Pero alam po namin na nasa maayos na siya ngayon. Lahat po kaming buong pamilya niya, pinagdadasal ang kalatian niya na mapunta siya sa masaya at maayos na kalagayan. Isa sa mga di kong makalimutan sa kapatid ko, yung tipong walang-wala ako, manghiram ako sa kanya. Sabi ko, kahit 200, 300, basta meron ka. Sisermonan niya muna ako. Di ka kasi nagtatabi para sa sarili mo, para sa mga anak mo. Magagalit siya sa akin, tapos mamaya tatanungin niya, anong Gcash mo, manghihiram ako sa mga kaibigan ko para may bigay ako sa iyo. Hindi siya nagpakita ng karamutan sa amin. Sobrang dali niyang lapitan. Isa sa mga di ko rin makakalimutan is yung tatabi siya sa amin, yayakap sa braso namin, maglalambing. Sobrang hirap po kalimutan ng mga memories niya, pero ikikip mo namin yung lahat. Maraming salamat. Una-una po, thank you po sa lahat. Damay, pumunta po dito ngayon sa last na araw ng kuya ko. Sabi ko sa kanya, sobrang bait ko ni wala ka masabi sa kabaitan niya. Di bali nang wala siya, meron yung mga di bali nang walang-wala siya, may bigay lang siya sa mga tito-tita niya pag may nanghihingi sa kanya. Sabi niya, pag sinisend namin yung mga picture ng pamangkin namin sa kanya, sabi niya, "Sus, alam ko na yan. Wala namang gata yun mo. Wala namang pampers yung pamangkin ko. Sabi niya, send mga Gcash mo." Sabi niya, gagawa ko ng paraan. Tapos, ang sakit-sakit lang kasi hindi kami nakabawi sa kanya. Sabi na lang kami, "Kuya, bawi na lang kami kapag ano na, meron na." Sabi niya, "Sus, lagi naman ganyan." Kasi hindi siya mahirap pakisamahan. Halos nga lahat ng kaibigan ko sa trabaho, pag pumupunta sa bahay, kaibigan niya na rin. Pag nakikita siya, pag ang hirap sa kanya, di ba rin ang wala, kaibigan niya lang. Ang nakakalungkot lang, kung kailan siya nagkaanak, excited na excited siya makita si baby. Ang dami niyang pangako sa anak niya. Sabi niya sa asawa niya, ano daw, unang Pasko daw, makakasama niya. Tapos nagpaplano siya, gagala daw sila, yun daw yung first gala nila. Gusto niya daw pag nag-birthday yung anak niya, bongga, pag nagpinyag, bongga. Pero di niya na yung magagawa kasi wala na siya. Di niyo man lang nakita kahit sa huling hininga niya yung anak niya, di niyo man lang nakuhat. Yung last buhat niya nung umalis siya papuntang Mindoro kasi sabi niya magpapagaling lang daw siya. Antayin daw namin siya kasi pagbalik niya magaling na daw siya. Hindi na, never sumagi sa isip namin na babalik siya na nakaganyan.
Sabi pumasok sa isip namin, maghahanap nila ate ng lupa na pag-inibili niya. Never namin naisip na lalapit kami sa ibang tao para lang may palibig siya na maayos. Hindi namin naisip na magkakasakit siya ng ganito. Kasi lakas-lakas niya. Sa makikitaan ng patingin na ay pagod na siya. Trabaho lang siya ng trabaho. Rest day na nga, pinapasukan niya pa sa test day. Kanina, mag-abroad daw siya ulit para daw maibigay niya yung magandang buhay sa anak niya. Pero wala na. Lahat ng pangarap niya wala na. Masakit sa amin na naiwan, lalo pa wala si mama, wala yung kuya ko. Gustuin man nilang umuwi, hindi sila makakauwi. Kami lang yung nandito, pero salamat sa mga tita namin na nandiyan. Masakit pero kailangan namin pagkapin at kayanin. Wala na talaga siya. Mickey, akong masasabi. Lahat nagawa mo kasi niya. Kaya kinuha ka sa amin. Kasi siguro time na din na magmulagan. Sabihan mo lang yung anak mo. Pero sobrang bait. Wala akong masabi na walang years siya nagkatid sa bahay. Kahit isang bisis na nagkikramot na wala. Sobrang sakit kasi sinanggap na kita na ikaw na anak. Parang ikaw na yung pinakapanganay ko. Sobrang sakit talaga kung nawala ka bigla. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na sinamahan niyo kami dito. Kahit hindi ko siya anak, hindi siya galing sa akin. Minahal ko siya, tinuring ko siya na anak ko. Tinanggap ko siya sa ng buong buo na magiging isang pamilya. Wala akong masabi talaga. Kaya pahingatan na sana maging masaya ka sa opitan mo. Kung mag-alala kami ng balat ko sa mag-ina mo basta gabayan mo. Maraming salamat. Meron ka pong nais. Di ba sabi mo, babalik ka, babalik. Sabi mo, pagkakatabi. Bago ka umalis. Sabi ko, gusto mo makita na pakiwanak ko. Hintayin ka mo. Akala ko kabalik ka magaling. Babalik ka pala, wala nang buhay. Lahat ng pangarap natin sa anak natin, gagawin ko na lang mag-isa. Magpahinga ka na dyan. Meron ka po ba nais?
kung wala na pong nais magpadala ng huling mensahe, muli po ang kongregasyon ng Father's Caucus, New Catholic Temple, ay nakikiramay sa pagpanaw ng ating kapatid na Bernard de la Cruz. Patuloy po nating idalangin ang kaluluwa ng ating kapatid para kamtan niya ang tunay na kaluwalhatian. Kaya yun lamang, tayo po ay magsitayo at sa mga nais magpatatak ng langis sa noo, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ay pwede po kayong pumila sa atin pong huling awit. Walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo aming Ama, salamat sa iyong pagbibigay, salamat sa liwanag ng araw at buwan, salamat sa iyo. Ako'y narito, puso't isipan ko'y binuhay mo. Maligaya pagkat ika'y kasama ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabihin. At maging sa huling sandali ng aking buhay, pagsasalamat sa'yo'y walang hanggan. Sa'yo aming Ama, dakilang Diyos, aming
Binigyan mo akong pansin, ang iyakan at sakit ay karanasin ko. Sa sarili ko, ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Ama, ay tulong mo. Ang pagsubok ang dumalagin, ang puso ko'y nangingi. Ang pangako sa'yo, Ama, nalilimutin. Salamat, Ama. Binigyan mo akong pansin, ang iyakan at sakit ay daranasin ko. Sa sarili ko, ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Ama, ay tulong mo. Ang pagsubok at dumalagin, ang puso ko'y nanginginig. Ang pangako sa'yo, Ama, nalilimutin. Salamat din sa'yo, Ama, paglipas ng pagsubok mo. Puso ko'y pinasigaw mo. Salamat sa'yo. Salamat din sa'yo, Ama, paglipas ng pagsubok mo. Puso ko'y pinasigaw mo. Salamat, puso ko'y pinasigaw